by issue. Pag-usapan, harap-harapan kasama si former board member John Palacol sa programang Kontrapunto. Kontrapunto. Tuwing Sabado sa ganap na ikadalawa ng hapon sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Kontrapunto. 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 Hosted by Mr. John Palacol. Ayos na. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman, narito na naman tayo sa ating regular program na Kontrapunto. Tulad ng ating nakagawian, tayo muna yung mananalangin upang bigyan tayo ng gawais sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa bigyan niyo pagkakataon makarating po sa lugar na ito at makapag-programa ng aming ginagawa tuwing Sabado. Sana bigyan niyo kami ng kaisipan at mga magagandang mga salita upang mapabot po namin ang mga pangyari po na nangyari sa ating lipunan. Nang layunin po namin ay makapagbigay ng mga kalagayan upang ating mga mamamayan ay makapagbuo po at bigyan ng kamalayan sa mga nangyari. Ito po ay ginagawa namin sa mataas na pangalan ng iyong anak na si Kristo, kasamang Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, buwan ng Hulyo, ay ating pong sinicelebrate ang pagkapanalo natin po sa West Philippine Sea, na kung saan ang parte ng dagat po yan na ipinaglaban natin sa United Nations ay na-determine po ng UNCLOS, United Nations Conventions of the Law of the Sea, na atin po yan, na kinocover po ng dagat na exclusive economic zone. Ito po yung parte na pamula puro sa pinaka tuntunan ng ating dagat hanggang 200 economic zone at mahigit pa roon. Kasama na po ang mga resources na nasa ilalim po ang continental shelf. Ito po ay tunay na pag-aari ng ating pamahalaan. Ito po ay ibinigay dahil tayo po ay nag-file ng kaso sa United Nations at kanila pong dinesisyonan. Tayo naman po ang may-ari based sa historical fact at mga documentary evidence. Ito po yung napakahalaga sa atin sapagkat ang dagat po na nasa ilalim, ang mga resources po ay nagkakaroon po ng mga marami pong mga natural resources. Nariyan pong malaking kayamanan ng mga langis po na pagka na ating na-explore, ito po magbibigay ng kaginhawaan sa bawat isang Pilipino. Kaya ito po ay patuloy natin pinaglalaban, kahit na tayo nanalo, ay patuloy pa rin itong ating mga Chinese counterpart na kanila pong inaangkin yun. Nakita po natin na ang ating pong mangingisda na dapat may kalayaan ay pinapalis po at binubomba po ng mga tubig. Binubuli po sila ng mga Chinese, pero sila po ay hindi bumibigay at patuloy po ang pinaglalaban sapagkat pagka tayo po bumigay, darating ang panahon, kakanyahin po yan ng mga incheck. Natatandaan ko tuloy noon na itong si dating Pangulong Digong ay nangako nung siya mga ngampanya. Sabi niya pupunta raw siya roon sa isang isla na sa loob na exclusive economic zone at magdadala po ng bandila ng Pilipinas
na nakasakay sa jet ski, ilalagay po niya na ito po'y pag-aari. Pero hindi po nangyari yun. Yung po'y ginamit lamang niya para lamang po makakuha po ng boto noong nakaraang 2016 eleksyon. At ang masama pa nito, at kanya pa pinagtatanggol po mga China, sabi niya, kapirasong papel lang yan. Ibigay niyo na sa kanila yan, wala namang halaga yan. Napakahalaga po ito sa atin sapagkat sa mga kabuhayan po ng ating mga mangingisda, diyan po sila kumukuha ng kanilang pangkabuhayan, pang-araw-araw nilang gastusin. At tulad ng binanggit ko kanina, mayroon po ito mga natural resources na nasa ilalim po ng dagat. At hindi po maganda yan na tayo pong may-ari ay kukunin na lamang ng kung sino. At ito nga po, itong mga nakaraang mga araw, ay sinabi po ng China na sila raw po may-ari ng Batanes. Ang Batanes po kasi ay malapit na po sa Formosa o sa Taiwan, na kung saan sinasabi ng mga in-check Chinese mainland ng Communist Party of the Philippines sa China na probinsya raw nila ang Formosa o ang Taiwan, kahit kasama rin daw dito ang isla ng Batanes kasi napakalapit ho kasi ng Batanes sa Taiwan. Kahit kinakanya po yan. Eh tayo naman po hindi pumapayag at sinabi natin sa kanila sa pamamagitan ng ating National Defense, Gilberto Teodoro, na atin po yan, hindi po natin yan ibinibigay. Napakahalaga po sa atin yan sapagkat napakasaklap na mawala na naman tayo na isang isla na katulad po na nangyari sa Sabah na napunta po sa Malaysia. Atin po yun. Sayang po, malaki pong resources ang nawala sa atin. So yun po, ganun ang nangyari. Pagka ganun pa man, atin pong kinikilala at sineselebrate natin kakapanalo na sa West Philippine Sea na kung saan po binaliwala po ng United Nations Convention of Law of Sea ang 9-dash line ng China. So yun po, iwanan po natin ang pag-uusap na yan at tumungo po tayo sa mga pangyayari naman dito sa ating bansa. Ito po, nung nakaraan namang Linggo, nakita po natin na kung saan po nagsimula na po ang impeachment proceeding laban po sa ating Vice President Sara Duterte. Sa umpisa po sa Lunes, nung July 6, nagsimula na po magkaroon ng paghaharap ng testigo ng prosecution na si Ginoong Kalilong ng NBI. Siya po ay pinresenta ng isa rin pong magaling na abogado na si Attorney Ligutan. Napakagaling po ng presentation, talaga pong step by step ipinakikita po rito na talaga pong credible yung witness. Kahit ano po kasi tanong nila rito kay NBI agent Kalilo ay nasasagot po. Talaga pong very credible, kaya yung nais ng prosecution gibain, ng defense gibain po ang kredibilidad ng ating witness ay hindi po nangyari. Pero bago magsimula ho yan, ay nagkaroon na naman po ng pagtatalo na naman. Hindi po nagsisimula, ay nag-raise na kagad ng point of order itong si Senator Alan Cayetano, kasama po ang kanyang kapatid na Senator Pia Cayetano. Sabi nila wala raw karapatan si Chis Escudero na mamahala o mag-lead ng paghihirap po ng impeachments as ang mamuno po ng
i-hear ng impeachment case as a presiding officer as senator judges. Sinabi ho nila na ayon daw sa Constitution na pagka raw may mga impeachable official na kinakailangan daw ay Senate President ang mag-preside. Sinabi naman ho sa depensa, sasagot naman ni Senator Chis Escudero na sinasabi naman niya na at iba pang mga senador nakasama po sa majority na nagkaroon na po ng amendment o resolution para po sa pag-upo naman ni Chis Escudero. Kahit na po siya hindi Senate President, napag-usapan na huyaan at nagkaroon na ng kaukulang gagawa nitong internal rules at sa matter of fact nga ho, para maging kompleto yun, ito po ay pinablis pa nila. At hindi naman po gumawa ng kaukulang opposition ang minority, kaya po ito naging isa na pong internal rules. Ngayon sinasabi nila, kasama itong si Amy Marcos na nagsisimula raw sa mali ang patakaran ng Senate as an impeachment court. Dapat daw po ay si Senator Gatchalian as Senate President. At nag-ano pa sila, nagko-questionin daw ito sa kataas-taasang hukuman upang palabasin na walang karapatan ang Senate majority na iupo po bilang presiding judge, ito pong si Escudero. Pero ako po'y naniniwala na babaliwalain po yan ng Korte Suprema sapagkat meron po tinatawag na separations of power na yung mga dapat na panunungkulan, authority ng isang sangay ng pamahalaan tulad po ng legislative, which is Congress, ay may sarili po silang gumawa ng mga internal rules upang siya pong maggabay sa papatakbo po ng hearing. Hindi na po dyan makikialam ang Korte Suprema, sabihin sumobra na ang kanilang pakikialam sapagkat sobra na ho yun. Wala na silang karapatan doon. Kumbaga sa po, bahay po yan ng isang co-equal branch na Congress na gumawa po ng patakaran. Hindi na po yung pakikialam at bibigyan po yan ng presumption na regularity ng Supreme Court sapagkat ang executive at legislative po ang Congress ay hindi naman po nakikialam sa Supreme Court. Pag gumagawa po sila ng sarili lang rules of procedure sa rules of court, ganyan, galangan lang po yan sa pangyayaring yan. Kaya magiging baliwala lang ho ang kanilang mga pagpupuna sa ganoon. Yung nga napansin natin na sa hearing na yon ay may mga comments itong grupo ng mga prosecution at kanilang mga tagasunod sa social media. Sapit nila, bakit daw habang nagsasalita sa Jinky Luistro, yung pong lead na chairperson ng impeachment committee, bakit daw merong laway dito? Siyempre sa pagsasalita sa dami ng naiipon na ho yun dito. O kaya nade-dehydrate na ho siya. Dapat hindi binibigyan ng ganong klase sapagkat walang kinalaman nyo sa merito ng kaso. Ginagawa ho ng grupo ng mga DDS para po may masabi lang sila. Pangalawa, itong si Tony Ligutan, isa napakagaling na abogado nag-conduct po ng direct examination sa witness, pati po yung pagiging
sipon ay pinapansin din po. Siyempre, tao lang ho yun. Tao lang siya. Nasabjay ko magkaroon ng mga sipon, ng ganyan mga running nose. Pati ba naman ho yun eh, binibigyan pa ng pansin. Isa pa, ito namang si Badoy na tinanggalan na ng karapatan para mag-exercise ng professional regulation, ng exercise ng kanilang profession sa kanyang ginagawang pagre-red tagging. Ni-red tag na naman itong si Attorney Ligutan. Nasabi nila, siya daw ay kasapi ng National Unions of People's Lawyer. Ngayon daw po mga grupong yan ay samahan po yan ng mga abogado ng mga komunistang CPP-NPA. Nagsalita po ang Secretary General na si Attorney Cristina Conti na sinabi niya nila, although gusto namin maging isang kasapi po si Attorney Ligutan, ay hindi naman po siya member, isa po sanang karangalan namin na kung siya po ay isang kasapi namin. Pero actually, hindi po siya member ng National People's Lawyer, National Unions for Lawyers. So, kayo, napahiya na naman ito. Ang kanilang ginagawa, yung bang mga walang katuturan eh. Walang katuturan itong hindi na lang natin papayaan kung anong mangyayari sa impeachment. Sa 3 araw pa lamang, isang witness pa lang na ipipresenta, ganun po talaga kahirap ang magpresenta po ng kaso. Kaya po marami nagtataka, bakit daw wala pa raw napapakulong? Masyado itong administrasyon ni BBM. Kasi napakahirap nga ho magpresenta ng kaso. Hindi mo basta-basta nagpipresenta kayo ng isang kaso. Sa pagdadaan po yan sa butas ng karayom dahil sa degree ng evidence, dapat probable cause. At makikita po natin, karapatan po ng bawat abogado na kumontra po o mag-raise pa ng mga objection sa mga sinasabi po ng kabilang partidong abogado. Maaari doon i-question nila na yung kredibilidad ng witness, tulad po nitong ginagawa po kay NBI agent Kanilong. Talaga pong napakagaling, napakatibay, hindi po nila kayang pabagsakin. Wala po talaga determinasyon ang kanyang nakikita. At yung sinasabi po niya, yung mga relevance at yung mga tinatanong sa kanya, meron pong kaugnayan talaga sa pangyayari. At kinakailangan very material ho, yung mga tinatanong sa kanya at ang kanyang pagsagot. At yung kanyang competence. Ganyan ho talaga ang ng pagkoconduct po ng direct examination. Ilalatag po natin kung ano po ba ang kapasidad, ano po ba itong si witness nila, ang kanyang training, ang experience, anong kanyang educational background. Ito palang witness natin na ito isa pala itong CPA, mataas na nakuwang grado sa pagsusulit ng Certified Public Accountant at Civil Service eligible pa. Ngayon, ganun din po yung ating abogado na si Attorney Ligutan. Summa cum laude pala ito ng kanilang bachelor's degree at graduate din po ng University of Philippines College of Law. Yun nga, gusto talagang wasakin ng defense team ang kredibilidad at ang mga sinasabi at ang pinag-uusapan, pero hindi po sila naging matagumpay. Sapagkat lumalabas na hindi po nila china-challenge talaga, na nagkaroon po talaga sa pagtatanong at pagkakaroon po ng direct examination. Napatunayan po talaga na meron po talagang binanggit
na grave threat itong si BP Sara laban sa ating Pangulo sa kanyang may bahay na si Lisa Araneta Marcos at si Speaker Romualdez. Hindi po nila tibag yun. Lumalabas talaga yung nixon nila na talagang meron nung ganyan pangyayari. Meron nung talaga nagsalita ho siya. Ang sinasabi lang nila sa pangyayaring ito ay gumawa po sila ng depensa. Na sinasabi nila kaya ito ay nasabi ni Sara Duterte ay dahil para bang dinidepensahan niya yung mga sitwasyon na pangyayari. Dahil nangyari ho yun, yung pagsasalita raw niyang yun, sabi niya, ay sa sinakbo ng kanyang damdamin dahil masyado raw minamaltrato ng mabuti itong si Zuleika Lopez. Kaya't karapatan niya, biglang nasaktan dahil very close sa kanya ito. Naging ano pangaro niya, naging administrator pa niya nung kanyang maging mayor po ng Davao. At marami nagtataka, sobra daw ang kanilang relasyon nila, sobra-sobra. Hindi naman kinakailangan ng ganun depensahan talaga sapagkat ang nangyari ho ito, tinatanong si Zuleika Lopez, bakit pinagsabihan niya ang Commission on Audit wag isubmit po yung mga notice of disallowance na hinihingi po ng impeachment court during po sa impeachment proceeding po sa House of Representatives. Kaya po siya kinontempt. Yung contempt po yan ay naging parusa sa kanya, ay kinulong po siya. Hindi lamang po dito sa House of Representatives, dinala siya doon sa pasilidad po sa mga may kasalanang mga babae. Doon po nagwala na itong si kung ano po sinabi na papatayin daw niya itong si Pangulong Marcos dahil para daw dinidepensahan niya. Napadala siya sa ina ng tahanan, kailangan depensa niya ang kanyang mga anak. At baka raw mangyari sa kanila, nangyari sa kanila, ma-erase sila ang buong pamilya niya sa tinatawag ng mga nangyari noon sa Romanov family, mawala daw yun. Nagsabi naman ng Romanov family, nag-raise naman ho yan, hindi naman yung team ng impeachment, kundi yun po ay sinabi ni Baste Duterte. Kaya yun, ganun nga po mga pangyayari at sa tingin ko ay naka-score dito ang mga prosecution na ilatag nilang mabuti sapagkat inaamin nila. At wala pong direct connection yung pagpapatay niya sa sarili niyang salita na pumuntak na siya ng taong papatay kay BBM at sa mga treto niya. Walang kinalaman sa pagdidepensa niya sa kanyang pamilya. Kung idepensa niya ang pamilya, kinakailangang banggitin pa niya na kailangang papatay niya si President BBM. Ang mabigat dito, baka sa susunod na hearing ay mag-produce po ng witness itong ating prosecution na kung saan po talagang kumuha po ng isang taong mamamatay tao upang sundin ang kanyang plano na patayin ito si Bongbong Marcos. Bago po nangyari yun, ay may mga tendency na po talaga kung ano pong klaseng ugali itong si Sara. Dahil akala nila sila ng pinakamakapangyarihan pamilya sa Pilipinas. O tinan nyo, nung manungkulan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung ano mga pinagsasabi nila, ito raw ay bangag, adik, bobo, mahina.
wala nang respeto yun. So yung tendency talaga nila, sila talaga makapangyarihan. At isa pa nga ho dito, kung nadala rin sana dito, yung si Abby Andres. Kung natatandaan nyo, ito pong si Abby Andres, isa po itong sheriff po ito ng Davao. Na kung saan na ipinatupad lamang po niya ang utos ng hukuman na i-demolish na po yung mga squatter. Dala-dala po niya yung authority as sheriff po ng korte sa Davao. Pero nung ginawa po nitong si Sara, pinagsasapak ho. So lumalabas talaga ang kanyang ugali talaga niya, masyado silang bayolente. Katulad ng kanyang ama, na kapag umapir sa telebisyon, sinasabi ho, kill, kill, kill. I-neutralize ang mga napagbibintangan sangkot sa droga. So yung kanilang isipan nila, yung pagpatay. So meron sila talagang kaisipan, ganyan mong takbo ng kanilang isipan. Kaya yun ang gustong patunayan po ng prosecution. At sa darating na araw, sa mga abangan natin, kung ano ang isisiwalat pa ng mga prosecution witness na susunod yata ay itong isa rin yatang director ng NBI na patutunayan talaga na yung sinabi at yung pagkuha ng video ay talaga pantunay at hindi binawasan, hindi dinagdagan. Kung ano po ang talaga sinabi, inirecord po yun. At yung palagi nila sinasabi ng si Atty. Narbasa sa defensive, sinasabi nila na ang binibigay doon ng certification na binibigay ni Atty. Ligutam as a prosecution lawyer ay mga Xerox copy. Eh ngayon kasi tinatanggap na una Supreme Court ang mga Xerox copies at yung po mga nanggaling sa email, sa electronic mail. Kaya yun po at abangan po natin ang mga pangyayari po nito. Ngayon naman po ay mapunta naman tayo dito sa petition po ni dating Senador Jinggoy Estrada. Kung matatanda natin, itong si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong ho ngayon dahil sa kasong plunder na nagkamal na salapi, pagtanggap po dahil po sa mga flood control project na mga palpak. Kaya po siya nakakulong noong ngayon sa ano nito. Ngayon humihingi siya ng permiso sa Sandigan Bayan na maka-attend lang. Hindi po siya pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Ibinasura po ang kanyang request. Sapagkat siya ay under detention, wala po siyang karapatan. Lalo pa, gusto pa yata bumoto nito. So, ganun po ang nangyayari. Ngayon, mapunta naman po tayo dito kay Marcoleta. Kita po natin, nung Lunes, July 6, yung unang araw po ng pagbubukas po ng impeachment hearing, ay hinuli na po itong si Senator Dante Marcoleta. Sabi pa nga niya, hindi raw siya hinuli. Siya raw ay nagkusang pumunta at siya po ay sumusurrender na. Hindi po yun totoo. Siya po ay hinuli. Sapagkat hindi po siya pumunta ron para po siya ay sumailalim sa jurisdiction ng warrant of arrest. Nagpunta po siya sapagkat kukontray niya po magpapail siya ng opposition doon po sa kaso na sabi niya dapat baliwalain. Eh, hindi na po yung pinagbigyan ng Sandigan Bayan sapagkat
mutin na academic na ho, bali wala na ang kanyang pagkukontra sa pagpapalabas po ng warrant of arrest sapagkat meron na pong warrant of arrest. So, iba po talaga yung sumurrender at yung hinuli. Sapagkat yung pong sumurrender ka, kung sa penalty po, ay 1 degree lower. 1 degree lower po yan sa mga penalty. Pag kayo po ay sumurrender, 1 degree lower po yan. So, hindi po siya nagpunta si Marcoleta upang sumurrender, kundi magtanong at i-oppose po itong kaso laban sa kanya. Ay naroon na siya, kaya ipinagutos na ang kanyang paghuli. Ngayon, nang siya ay nahuli na ho, ay naglabasan ng mga sakit. Ganun pala, pagka nagkakaroon ng kaso, itong mga matatasang posisyon sa gobyerno nagkakasakit, tulad po nitong si dating Secretary ng DPWH sa si Bunuan. Bigla po nagkasakit. Ganun din po nangyari dito kila Era Estrada, kay GMA, puro mga nagkakasakit ho. Tumaas daw ang blood pressure, at kung ano-ano pa ho. Akala kong matapang ito, buo ang dibdib nito. Pagdating pala sa huli na, dinadaga pala dibdib nito. Wala rin nagawa yung ginawang rally ng mga iglesia. Binaliwala. Tinuli ni Secretary ni Ombudsman Boyong Rimulya ang kanyang sinabi na magpapail ng kaso sa Sandigan Bayan ang ombudsman na ganun nga po ang nangyari. Kaya yun po, nabawasan na naman itong mga minority senator. Unang-una, nawala yun ang kanilang ipinagtatanggol na bigyan nilang protest custody. Ito pong si Senator Bato de la Rosa na ang gusto lamang umaten para makaboto tapos naglayas na. Yung mga ko sila ng 13, lumayas na. Ngayon, ito rin po nabawasan ulit sila nitong si Jinggoy. Nabawasan ulit sila noon. At ito na naman si Marcoleta na naman. Hindi natin masasabi kung hindi lumipat sa kabila siguro itong si Senator Escudero at si Joel Villanueva, baka sila'y nakasuhan din. Baka lang ho, hindi ako nagsasabi. Sapagkat may mga nakaambang kaso rin po sa kanila. Ngayon, kinasuhan po itong si Senator Rodante Marcoleta ng dalawang kaso po, yung plunder case. Ibig sabihin po ng plunder case, yung kanilang unexplained wealth, na ito po ay hain sa isang dibisyon ng Sandigan Bayan. At yung pangalawa na naman pong kaso, doon din po sa isang dibisyon, magkaiwalay ng dibisyon po ng Sandigan Bayan. Na yung against naman po ito sa PD46. Yung bang pagtanggap at pagbibigay po ng pera sa isang public official, yung pinatang nating receiving and giving. Sa isang pinagbabawal huyaan sa PD 46. Ito nung isa naman, nasabi ko nakapambindi sa isang division ng Sandigan Bayan, ito po namang plunder case, which is unexplained wealth. Pareho pong plunder yan sapagkat tumawid na po sa threshold na 50 million, nag-75 million na po. Kasi ang binigay nitong si Defensor ay 30 million, 25 itong si Spirit, 25 si Espiritu at 20 naman itong si Biray. Parehong nahuli na po yung tatlo. Ang pinagtataka ho ng mga tao, bakit nabisita pa itong si
si Senator Marcoleta. Sapagkat dapat po, kung hindi ka VIP, kung pangkaraniwan ka na nakagawa ng kaso at ikaw ay hinuli on the strike of search warrant, ay warrant of arrest, ay diretso ka na po sa kulungan. Hindi po diniretso sa kulungan dahil hindi raw fit ang kanyang kalagayan. Dapat daw, isang isolated case. Sabihin isolated case, yung walang tao o kung meron mang tao, napapayagan lamang yung abogado niya at kanyang mga member ng kanyang mga immediate family. Eh bakit po siya tumanggap pa ng bisita sa katauhan po ni BP Sara at ni Senator Robin Padilla? Mayroon pong kapabayaan ano nangyari dito. Alam po naman natin ang mga pulis. Hindi ko malaman kung sobrang bait o takot yata. Ang sinasabi dapat ikaw ay na ano ka sa isolated case, kaya nga hindi kayo sinama dahil meron kang nararamdaman hindi ka pwedeng humalo. Baka makahawa ka pa, humahawaan ka pa. Eh bakit naanuman ka, napagbigyan ka? Na sinasabi itong CIDG chief, ni-request daw ni Senator Marcoleta. Eh wala po yan, hindi po kasama yan sa mga excuses, sa mga exception, sapagkat sinasabi lang po, pwede lamang po tumanggap ng bisita kung ikaw ay abogado o member ka ng immediate family. Yung nire-request ng under custody, tulad ni Senator Dudante Marcoleta, ay wala na po yung karapatan. Kaya doon lumalabas po anong klase bang nangyari sa CIDG. So, lumaon ho, humingi ng public apology itong CIDG. Kaya ako, nagdududa ako sa mga pulis na ito eh. Paano mahuhuli ninyo si Bato eh? Dati yung kasamahan yan. Kaya nagdududa ako sa mga ito, magbibigay ito ng mga special treatment. Dapat walang special treatment. Kung ano para sa pangkaraniwang nadidetain o bilanggo, dapat ganun din ka naman ang klaseng status nyo. Yun nga po pala ang dahilan kung bakit itong prosecution's lawyer na Attorney Ligudam ay nag-volunteer as isa sa mga abogado. Pro bono, walang bayad. Sapagkat nakita nyo nung panahon po nitong si Rodrigo Duterte, yung mga nahuhuli na may hinang kaso, ay diretso kagad sa kulungan. Samantalang pagdating sa kanya at sa mga tao, sa mga kasamahan niya, ay binibigyan ho. Parang due process. Yan po ang dahilan. Kaya, nakakalungkot ho eh. Ngayon, nakita na ho ngayon ni Dante Marcoleta, yung hinahanap niya. Ewan ko lang kung anong isipan nito. Nasa loob na siya ng kulungan. Kakosa na niya, ito si Jinggoy. Magsama-sama kayo yun. Kaya naisipan ko nga, ano ba klase samahan ito yung mga original na majority noon? 13 sila, nawala na, 5 na, sino-sining nawala? Unang-una nawala si Jinggoy, isang mga kinasuhan, may mga kaso, nasuki na ng korte. 3 beses lang, pangatlong beses na itong makukulong. Chinards. Tapos, itong siguro si by the bed, itong si Senator Escudero at si Julian Nueva, lumipat na ho ng kanilang from majority to minority. To from grupo nilagat sila, pumunta na po sa grupo yun at Tito Soto. So, yung grupo nila, nasabihan sa kanila, sabi nila, mga naghudas sa kanila. At yung may mga kaso, ilan pa mawawala dyan? Yung balita ko, itong si Bunggoy, sa pa yan na, kumbaga sa namumuro na yan sa ICC. Sapagkat kasama po yan sa co-conspirator yan ni Pangulong Marcos, dun po sa drug on war, sa AJK, extrajudicial killing. Kaya naalala ko ngayon
sinasabi sa Bible eh. Pag naalala ko ito si Rodrigo Duterte, dahil sa kanyang bunganga niya, doon siya nagka-problema. O, ganun din ang minana ng kanyang anak na si Sarah. Kaya nasaan sila ngayon? Pareho silang, ingisa nasa Hague na, ewan ko lang kung makarating pa ng buhay dito sa Pilipinas yun. Sabi nga sa Biblia eh, by your words, you will be judged. Sa iyong mga salita, ikaw ay hahatulan. At nang minuran ng itong si Digong Duterte ang Panginoon Diyos, nasabi niya, kayo mga Kristiyano, ang Diyos niyo ay isang estupido at PI niya. Ang binabanggit po sa Biblia, vengeance is mine. Nasa akin ang paghihiganti. Kaya ano nangyari na sa inyo ngayon? Pati mga alipores nyo, nasaan na si Kibuloy, nasaan si Harry Roque, si Bato, si Jinggoy, at tuloy ito si Marcoleta. Mga kasama na kayo, sinumpa na kayo. Sabi ng Panginoon Diyos, vengeance is mine. Akala yata nyo, kayo na yata pinakamakapangyarihan dito. May kanya-kanyang. Naalala ko tuloy itong si dating Pangulong Era Estrada na kung saan sinabi niya, ang buhay ay weather lang. Kaya nga sinasabi nila na pinupolitika raw ng administrasyon itong kaso. Ay hindi may Vice President Sara Duterte. Dahil sa sobrang, sila raw nasa kapangyarihan, napapahuli raw kagad yung mga kalaban ng administrasyon sa kanila. Nawi-weaponize daw yung mga batas. Mabilis daw na isi-serve kagad yung mga kaso laban sa kanila. Eh kung ikaw ay gumawa ng kasalanan, katulad itong si Marcoleta, eh siya na gumawa ng dahilan. Yun ang katulad no, sinasabi ko kanina na by your words, you will be judged. Ano nangyari sa isang TV program ng Net 25? Nagyabang siya. Ang sinabi po nitong si Senator Marcoleta na tumanggap daw siya ng donasyon na 75 billion na hindi rin niya dineklara. Pero kalalaunan lumabas niya na nag-donate itong si Defensor at itong si Biray at Espiritu. Oh, para sasabihin natin na inuna kayo, ikaw na mismo ang nag-provide ng evidence. May case build-up na. Hindi na kailangan mag-case build-up kasi ikaw na nagbigay. Kasi ito po ang masasabi ko doon sa may mga kaso na kaya po sa blood control kaya po nagtatagal sapagkat ito po mga prosecutor sa ombudsman at sa DOJ, gumagawa po yan ng mga case build-up. Kinakuha po niyan yung mga ebidensya tulad po ng mga dokumento at mga witness. Kaya po matagal ang pagbibil po ng kaso, kaya rin po nagtatagal ang pagpapile po ng kaso sa Sandigan Bayan. Unang-una muna, papay muna sa DOJ at ang DOJ at ang ombudsman ang siya mag-evaluate kung ito ba ay nasa may proof beyond reasonable doubt. Na itinaas na dati sa proof beyond reasonable doubt, ngayon ay reasonable certainty of conviction. Eh, wala nang i-build up ni Senator Marcoleta dahil ikaw na nagbigay. Tapos kinu-question nyo pa bakit daw hindi raw sapat yung pagkaso sa kanya dahil yung naman daw sa lapin ay donate sa kanya ay private fund. Wala akong sinasabi basta tumanggap ka ng pera lalo sa private fund kasi ibinigay din sa katungkulan mo. Kasi darating ang panahon na sisingilin ka o magbabayad ka. Kaya nga sinabi nga niya na may utang na loob daw. Akala ko matalino itong si Marcoleta. Daig pa pala nito. Daig pa pala siya na isang tertiary student. Na yung pag tumanggap ka ng pera talaga naman sa gobyerno, bawal yun eh.
Kasi parang kinukurap na nga itong taong binibigyan at binibigyan po ng tukso yan. Kaya ngayon, titingnan ko kung anong galing mo, Marcoleta, sa pagpapaliwanag. Tanda ko noon, kaya marami rin masama ang loob sa iyo. Nung ikaw ay yung nag-ano noon eh. Nung nakaupo ng Pangulo, itong si Digong, na pinasaran yung ABS-CBN. 11,000 mga manggagawa ng ABS-CBN ang nawalan po ng hanap buhay. Dahil sa inyo, Mr. Senator Rodante Marcoleta, pinagmamalaki mo pa, ikaw ay back-up ng Iglesia ni Cristo. Ano nangyari sa rally-rally ninyo? Wala rin naman na. Akala yata nyo, matatakot nyo ang pamahalaan, si Bongbong at si Ombudsman Trimulya. Wala ho, wala. At hindi maganda kapag hindi ka tinuluyang kasi palalabasin mo doon. Takot ang gobyerno sa iyo. Takot sa iglesia. Na pangit naman tingnan yan. Isang religious group tapos magkakaroon ng special privilege. Hindi na maganda ho yun. Kaya ngayon, Senator Rodante Marcoleta, ipakita mo galing mo sa mga diskusyon sa TV, na napapanood sa TV, sa mga Senate proceedings, sa pagka meron pong mga kaso, dinidinig po. Sa Blue Ribbon, ikaw ang nangunguna kapag kagaling-galing mo. Eh ngayon, sarili mo ngayon, ewan ko lang ngayon, idagain ka pala. Nung kinuha ka lang ng ninervyos ka na eh. Dinaga ka na sa dibdib. Kaya blood pressure mo tumaas. Kala ko matapang ka. Wala ka palang sinabi. Kaya ewan ko lang kung ikaw makakalaya pa dyan. Ang pag-asa nyo lamang, lalo na po itong mga nakakulong dyan at yung ipinaghahanap at yung nakakulong pa rin na tulad dito at nasa ibang bansa tulad itong si Apollo Kibuloy, itong si Harry Roque, si Bato, si Jinggoy, at itong si Rodante Marcoleta. Ang pag-asa naman mo nila ay pag nagbago na po ang ihip ng hangin. Ang ibig sabihin na magiging Pangulo ay si Sara Silverman Duterte. Kaya pinapanalangin nilang wag matuloy ang impeachment sapagkat makikita po lalabas dito ang katotohanan. Although, sa simula pa lang ay parang ayaw mo nang talakayin ang presiding officer natin na si Chis Escudero, Senator Chis Escudero, kung ano man threshold, kung talaga pa pang 16 votes o mas mababa rito. Sapagkat ganito ang senaryo kapag pagpalagay natin nawala na yung tatlo. So, ang bilang po ngayon is 21 na lang, dati 24. Kung sunod-sunod na magkaroon ng kaso itong mga katulad dito mawala itong si Bongo. Itong si Robin Padilla dahil sa kasong pagtulong sa pagtakas ni Bato, katulad din itong si Alan Cayetano. O yan. At yung magkapatid na Bilyar na may kaso po sa Securities and Exchange Commission, pero po criminal yun, yung kanilang ginawa nilang stock manipulation, insider trading. Kung pagpalagay natin na 15 na lang, o paano pati makakakuha ng threshold 16? So, bali wala na po pala ang kasong isinasampa. Bakit pa magdidelay kung kukunti na lang, wala na po sa threshold ng 16? Kaya palagay ko,
magkakaroon ito po ng isang malayang talakayan po sa Korte Suprema. Hindi pa nga lang po dapat talakayin sapagkat pag tinalakay po yan, dapat po sa proper timing at opportunity at sitwasyon. Anong ibig ko sabihin? Ito po, ang pwede lang po rito makapagbigay po ng malayang desisyon ay ang Korte Suprema. Sa ngayon ho, hindi pa pwedeng magbigay ang Korte Suprema ng kanyang desisyon sapagkat unang-una pa, wala pa hong kaso, wala pa hong actual judicial controversy. Hindi pwedeng magbigay ho ang Korte Suprema kung meron silang ibibigay, yun ay hindi ho court ruling yung kundi yun ay opinion. Hindi po pinapayagan ng Supreme Court at anumang mga korte magbigay po ng opinion. Ang bibigay naman po ng opinion ng Secretary of Justice under the Executive Department. Kasi wala na po ang kanilang tungkulin. So, kung mayroong pagtatalo po sa number ng threshold, kung sino po ang matalo dito sa pag-maintain na 16 votes o pagbaba sa maintain sa 16 votes, ayan po ang magpapile po ng kaso sa Supreme Court. Yun lamang po ang pwede makapag-decide po ang Supreme Court. Meron na po kasi itong actual judicial controversy na kailangan na po itong desisyonan nila sapagkat wala pong magsasabi rito kundi sila lamang po, sila po lamang ang binigyan ng konstitusyon na mag-declare po ng constitutional ba ito, hindi. Yung legality na isang batas. Kung paano pong pag-interpret ito sapagkat pagka mayroon pong mga ganitong kontrobersiya. At aabangan po natin kung ano po ang mangyayari po rito. Alam ko meron po magpapal dito. Either itong kampo nila Sara o itong sa kampo naman ng impeachment ng House of Representatives para po magkaroon po ng definite ruling. Doon po sila dapat mag-govern. Ngayon po, nakita ko ngayon na kasabay ng pag-aresto dito kay Senator Dante Marcoleta ay sinabay na rin ang pag-aresto dito kay dating Congressman Mike Defensor. Ito rin, masyadong matapang ito. Ewan ko lang, makapagmatapang ka pa sa loob na. Nasunod na lang gusto mo. Nasabi mo, bakit kayo pinag-iinitan? Kayo daw ang pinaglalaban nyo. Ang isa flood control, bakit daw hindi unahin yung mga involved? Paano nga unahin yun? Kayo nga nagbigay na kagad ng reason. Hindi na kailangan ng case build-up. Hindi katulad itong mga inaakusahan pa na kailangan pa magkaroon pa ng case build-up. Kayo na mismo nagbigay ng case build-up. Sapagkat sa kaso nga ng PD46, yung pagtanggap at pagtanggap at pagbigay, at pareho itong pinakasuhan. Bilang kayo o nagbigay, kasama rin kayo sa kasong yun. 75 million. May mga acts kayong ginawa, kaya po nakarating sa 75 million yan. Kaya, yun, tingnan natin kung anong tapang mo dyan, Mike Defensor. Marami ka pang aabangan pang kaso. Iba pa yung kasong sinano sa'yo ng NBI dito sa illegal trafficking na kung saan pinagamit mo ang building mo na
Akala natin restaurant, KTV bar, pagkatapos may kabila pala extension sa hotel, ay doon na pala na entertainment city na pala yun. Naroon pala nangyayari. Kaya't yun pa. Eh, titingnan natin kung anong ngayon ang magiging. Hindi ka na masyado makakapagsalita ngayon. Dahil bawal na ang mga statement kasi naka-detain na kayo eh. Wala na kayong masyadong karapatan. Eh, sobrang tapang ninyo, ewan ko lang ngayon. Nasaan ang tapang nyo pareho nyo, ipinapanalangin nila na makaligtas sa kasong ito si Sara at pag tumakbo, sigurado rin mananalo. Sa tingin ko, malabong mangyari yun. Sapagkat, ano man ang numero, makakakuha ng numero. Hanggang 16 votes itong prosecution. Bakit? Eh, katulad nangyari dito kay Jinggoy, ay nangyari dito kay Villanueva, kay Escudero, o yung talunan. Hindi ko in-expect na yan, talagang meron tatalon yan. Meron dyan mga senador na bibigay din dyan. Eh, kayo nga naman ang kasuhan. Makukulong kayo sa loob, hindi kayo bibigay dyan. Kaya nga sabi nga ni Erap, weather lang yon. Antayin ninyo na magkaroon kayo. Manalo kayo sa panguluhan sapagkat kayo na naman ang hari, kayong gagawa ng mga rules. Hanggat wala pa ngayon, magtiyaga kayo. Ewan ko nga lang kung itong pambato nyo si Sara, makaligtas pa to sa impeachment. At kung hindi to makaligtas sa impeachment, sino yung panlalaban ninyo? Wala kayong panlaban niya. Ito magkapatid na Basti at Pulong, wala ho yung karisma nila. Walang karisma pang nasinal sila. Hanggang Davao lang ho yan. Tsaka silang sira ng pangalan Duterte sa pag nangyari niya. Sino pang kukulonin ninyo? Imposible naman itong si Cayetano. Nasirang-sira na rin si Mr. 10K. Sirang-sira na rin ito. Sino po kayo nakikita ko? Sino pa mga tatauhan? Ano na ninyo? Sino pang kukunin nyo? Wala na kayo eh. Samantalang, ang ang Malacanang, at itong mga iba pang palaban ng Duterte, ay magkakaisa po ito. Kaya nga po ito, babanggitin ko, may utang na loob ho ito. Lumalabas na hindi nila sinasadya. May utang na loob itong mga Makabayang Black, mga Dilawan, Piklawan. Sapagkat dahil sa kalaban nila, common enemy nila, itong si Duterte, nagkaisaw sila. Nalabanan po. Sabi nga nila, the enemy, my enemy is my friend. Ang enemy po nila, si Duterte. Sorry pa, bago ko makalimutan din, di ko masasabi ko kung ito ba ay swerte ba nitong si Marcoleta? Sapagkat matatanbo natin nung nakaraang halalan, nung 2022, ito po ay tumakbo ng senador. Yun na nga lang, nag-withdraw po siya. Sapagkat nakikita niya, sa survey, wala siyang pag-asang manalo. So nag-withdraw siya at yung kanyang partidong sagip na nanalo naman, nagkataong nanalo. Siyempre, ang butanto niya, black ng iglesia, nanalo naman. Ngayon, kung tutuusin, hindi siya dapat tanggapin nominee. Natanggap po siyang nominee. Katulad nitong kay Rowena Guanzo ng P3PWD. Although, pinayagan siya ng COMELEC na yung mga nanalo sa kanyang partido na siya nung nakarang ay yun po ang mga nominee ay pinawithdraw niya na pinayagan ng COMELEC. Pero hindi naman po pinayagan ng Supreme Court. Ganito, kaya nga kay Marcoleta, hindi natin masasabi to kung swerte to o sapagkat in the first place dapat hindi siya pinayagan sapagkat tapos na po ang period ng pagpapapalit ng mga nominee ng party list. Nung po mag-assume po
ng posisyon ng nominee ng party list itong si Marcoleta. May mga nominee na ba mga qualified na po ang sagip party list? Pinababa nila para lang ho i-accommodate itong si Marcoleta. Ngayon ho, sa pag-accommodate na yon, naging congressman po itong si Marcoleta. At sa pagiging congressman ng sagip, during that time, nung yatang 24 ng November 2020 po, ay tinanggap nga po, ito po ang tinanggap niya. Yung donasyon nitong tatlo na si Mike Defensor at ni Biray at ni Espiritu, yan po. Ang ibig sabihin, kung hindi po siya pinayagan ng COMELEC na makapag-assume po ng posisyon, dapat hindi siya congressman. Kung hindi siya congressman, hindi siya bibigyan ng pera. Dahil hindi siya kandidato. Nabigyan po siya dahil siya. During that time, tinanggap niya as congressman siya ng sagip party list. Ganyan na po, kabaliktara namang Kiriwena Guanzonoan. Sapagkat Kiriwena Guanzon, kaya po siya hindi napaupo, pinagbawalan po ng Supreme Court, sapagkat may nag-file ho ng petition laban sa kanya. Kasi, dapat hindi na una palitan yung mga nominee ng P3PWD, sapagkat tapos na po ang period ng pagpapapalit. Noon ho kasi lumabas ang issue niya, sapagkat po, itong party list na Duterte Youth nila Cardena ay nag-file po ng petition na i-disqualify siya. Dito po kay Senator Rodante Marcoleta, wala pong nag-file ng disqualification laban sa kanya. Kaya nga po, sinasabi ko, ito po ba ay swerte o swerteng malas? Palagay ko swerteng malas ito, sapagkat kung di nangyari ito, naging senador ka nga, nasa loob ka naman ng kulungan. Ang hirap po mabuhay sa loob ng kulungan. Ang sarap-sarap ng buhay mo. Yung bang, there's no place like home. Kung saan ka mapunta, sikat na sikat ka, ikaw, ngayon, paano ngayon? Pangkaraniwan ka na lang bilanggo roon. Pangkasama mo, mga kakosa, hindi natin malalaman kung hanggang kailan ka riyan. At pag lumabas pa yung desisyon na sigurado naman dahil kita-kita, tinanggap mo. Inamin mo na sa sarili mo salita, nahuli ka tulad nga ng isda. Nahuli ang isda sa sarili nilang bunganga. Yun ho, kaya swerteng malas. Anong nangyari po ito kay Senator Rodante Marcoleta? Sabangan po natin ang mga mangyayari pa lalo po sa hearing na ito sa Lunes. Sa continuation po na iharap po itong isa na namang taga NBI at si Sir Rica Lopez. Hanggang dyan po lamang at sana makita-kita tayong muli sa susunod na linggo upang pagpatuloy natin ang programang ito, ang Kontrapunsin po lamang. Maraming salamat and God bless us all. Salamat po. Issue by issue, pag-usapan, harap-harapan kasama si former board member John Palacol sa programang Kontrapunto. Kontrapunto. Tuwing Sabado sa ganap na ikadalawa ng hapon sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Kontrapunto. 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 Hosted by Mr. Jun Palacol.